At dito tayo sa patungkol kay LA Tenorio. So tuluyan ang nilagay ng Barangay Ginebra sa LA Tenorio bilang unrestricted free agent. So wala na sa final 15 lineup ng Ginebra si LA. So ang dami nga pong nagulat nang lumabas ang balitang ito. Marami nga po agad ang nagtanong sa atin kung bakit nalagay sa UFA itong si LA. Ngayon nakakatulong naman raw ito ni Coach Tim dito kahit na hindi ito ganun pinagpapapasok. So ganito nga yan kasi. Nagdesisyon ng Ginebra na ilagay sa pagiging unrestricted free agent pala itong si LA Tenorio. Pero with rights to salary. Dulot nga ng magiging busy nga raw po ito sa susunod na mga araw dulot ng paghahanda ng kanyang Gilas Pilipinas Boys para sa paparating na FIBA Under-16 Asia Cup. SIABA qualifiers later this month. So naiintindihan ni Coach Tim yung side ni LA at maging ng Ginebra. Dahil natatandaan or kung matatandaan nyo si LA nga po ang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Boys na siyang kailangan niyang tutukan mga ito para sa nalalapit nilang mga laban. At dito tayo sa patungkol sa papalit sa pwesto ni LA Tenorio. So matatanda ang inalis na sa final 15 lineup si LA Tenorio at nilagay ito sa pagiging unrestricted free agent dulot ng pagiging busy na nga nito sa paghahanda ng Gilas Pilipinas Boys niya sa paparating na FIBA Under-16 Asia Cup. SIABA qualifiers later this month. So hinugot nga po ng Barangay Ginebra itong nasa reserve list na si Jason David. Isang 6'3" guard. So malaking gwardiya ito kumpara kay Tenorio. At mas bata nga ito dahil 28 years old pa lamang ito. So si Jason David minsan nang nasubukan talaga noon pa man sa Ginebra at talagang may ibubuga siya. Kaya di na nga rin tayo magtataka na kahit nga po developing coach, nahuhusayan rin dito kay David So siguro more playing time pa kay Jason David. Lalabas at lalabas talaga yung laro talaga niya na ginagawa niya nga noon nung panahong si Coach Richard nga po ang naging coach niya sa PBA on tour na talaga namang pinagtiwalaan. Ultimo crucial nga nagawa nitong maipanalo noon ng Ginebra gamit ang husay niya. So sana ngayong activated player na muli ang nasabing manlalarong ito magamit ito ni Coach Tim at masali rin sa kanyang rotation sa Ginebra. So about pala dun sa mga magtatanong at nagtatanong kung makakabalik pa ba or ibabalik pa ba si LA Tenorio sa Barangay Ginebra sa kanilang final 15 lineup. Ang sagot nga po dyan, opo, ibabalik si LA Tenorio sa Ginebra. Pero hindi nga sa ngayon. Ayon nga po sa nabasa natin ayon kay Coach Tim, ayon sa report ng Tiebreakers Times, credit po. We expect to reactivate LA after the SIABA. At dito tayo sa patungkol sa team ng Valientes. Matatanda namang nauna nang sinabi ni PBA Commissioner Will na may 3 kumpanya ang interesado pumasok sa PBA. At nito lang sa pinaka-latest update about sa bilihan ng prangkisa. Kung matatandaan nyo, naudlot or hindi na natuloy ang pagbili ng kumpanya ng Star Horse Shipping sa Terra Firma. At ngayon nga, balitang isa itong Zamboanga Valientes naman ang may gusto or nagnanais na makuha ang prangkisa ng Terra Firma. Batay nga po sa nabasa natin sa spin credit po, di umano'y umuusad raw ang proseso ng bentahan sa pagitan ng dalawang kampo. So ibig sabihin, nasa point sila ng negotiation. So balita pa nga it's almost a done deal. So tingnan natin sa mga susunod na araw kung anong resulta nito. So kung sakali man mabili ng Valientes ang prangkisa ng Terra Firma, for sure happy ang mga fans, lalo na ng fans ng Valientes at PBA dahil kilala naman na hindi basta-basta bumubuo ng team itong Valientes nang wala lang. So talaga naman nga raw competitive din ang team na ito dahil sa kayang araw po ng team na ito na magdala ng mga mabibigat ding import at player gaya na lamang ng mga former NBA import at hindi lang basta NBA import NBA star pa tulad na lamang ng mga ito, Mario Chalmers and DeMarcus Cousins. So for sure, dami matutuwa kung Valientes ang tuluyang makabili ng prangkisa ng Terra Firma. Pero syempre, aabangan natin yan sa mga susunod na araw
kung ano mga magiging susunod na update patungkol dyan. So speaking of Francis Lopez aka Lebron Lopez, matatandaang si Francis Lopez naging bahagi ng kampyonato ng UP Fighting Maroons sa nagdaang UAAP Season 87 Men's Basketball Competition. So laking impact ang nagawa ni Lopez sa nagdaang UAAP season para sa UP na kung saan he averaged 10.8 points per game, 5.9 rebounds per game, 1.9 assists per game with 1.3 blocks per game. So nito lang pumutok ang balitang tuluyan ng tutungo sa pro level ang nasabing manlalaro na kung saan kaakibat nito ang paglisan sa UAAP team na UP Fighting Maroons. So kasalukuyan niyang magiging isang Japan B-League Asian import na rin etong si Francis Lopez para sa team ng Fighting Eagles Nagoya. So bagamat magja-Japan na nga si Lopez dahil sa opportunity na rin na natanggap dito doon, hindi naman siya nakakalimot sa kanyang kupunan or naging kupunan na pinanggalingan gaya ng UP Fighting Maroons na kung saan nagpaabot nga siya ito ng pasasalamat sa UP Fighting Maroons and UP community for the wonderful 2 years. So hindi nga raw po yung makakalimutan nito. UP Fight Forever, ika nga niya. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.